Hello Boss Bob, pati na sa mga listeners ninyo. Tawagin niyo na lang akong Alex, kasalukuyang nasa Manila. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari taong 1996. Nasa college pa lang ako noon sa kursong agriculture. Tuwing bakasyon ay umuwi ako sa Isabela at nakikituloy sa bahay ng ate Lina ko. May asawa na siya noon, si Kuya Ricky na isang seaman. May isang anak sila na tawagin na lang natin Princess. 8 years old nung time na yon si Princess. Malambing na bata, mabait pero may pagkapilya. Tuwing nakikituloy ako sa bahay nila ate Lina ay sa ibabang kwarto ako natutulog, katabi ng kusina. May malaking bintana sa kwarto ko pero sa labas nun ay makipot lang na space at pagkatapos ay pader na. Madalas akong biruin ni Princess. Pupunta siya sa labas ng bintana at mamumulot ng maliliit na bato tapos ibabato sa akin. Kapag natamaan ako, tatawa siya ng malakas tapos tatakbo palayo. Minsan, pinapagalitan ko siya pero kapag nasa mood naman ako ay hinahabol ko siya at pabirong ibinibitin patiwarik. Yung hawak ko ang dalawang paa niya habang yung ulo ay nasa ibaba. Tawa lang siya ng tawa noon habang nagsasorry. Kaya naman binibitawan ko na siya pagkatapos. Si Princess ang nagpapasaya sa tahanang yon ni na ate. Noong mag-birthday si Princess ay nag-request siya sa akin ng regalo. Ang gusto daw niya ay magkaroon ng B1 at B2. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung mga nauusong stuffed toys ng batang 90s. Isang palabas yon sa TV na ang pamagat ay Bananas in Pajamas. Mahal yung laruang yon noon kaya hindi ko siya nabilhan. Wala pa naman kasi akong pera noong mga panahon na yon dahil nga nag-aaral pa. Kaya naman sobrang nagtampo sa akin si Princess. Hindi niya ako kinausap ng ilang araw hanggang sa bumalik na ako sa Nueva Ecija dahil pasukan na naman. May libreng allowance ako noon dahil scholar ako. Tinipid ko yon para mag-ipon ng pambili ng B1 at B2 ni Princess. Nag-sideline pa nga ako para may pandagdag sa ipon. Kaya nung magbakasyon ay nabili ko yung parehas na stuffed toys na yon. Excited pa akong umuwi sa Isabela dahil tiyak matutuwa si Princess sa pasalubong ko. Gabi na noon nung makarating ako sa bahay nila. Nagtaka pa ako dahil madilim. Mabuti na lang dahil yung gate nila ay rehas lang at hindi nakakandado kaya binuksan ko ito. Kumatok ako noon pero walang sumasagot. Nakakapagtaka talaga kasi patay lahat ng ilaw pati nga sa itaas ng bahay. Chinek ko nga yung ilalim ng paso malapit sa pinto sa pagbabaka sakaling doon nila nilalagay yung susi. Swerte nga dahil andoon pa ito. Ang unang kinalungkat ko pagpasok ay makakain. Wala akong nakitang pwedeng iluto kaya pumunta na lang ako sa tindahan para bumili ng instant noodles. Sa tindahan ko rin nalaman kung bakit wala si ate at Princess sa bahay. Na-ospital pala ang bata dahil kinumbulsyon daw. Akala ko noon ay simpleng nagnat lang ng bata iyon, kaya naisip ko na sa umaga na lang sila dalawin. Niluto ko na yung noodles at pagkatapos ay natulog na dahil napagod din sa biyahe. Nagising na lang ako nang makaramdam ng parang may nambato sa akin. Ramdam ko yung pagtama ng bato sa pisngi ko. Akala ko nga nun nananaginip lang ako. Tumingin ako sa orasan, 5:00 ng madaling araw, kaya may liwanag ng papasok sa loob ng kwarto. Tumingin naman ako sa bintana na nakalimutan kong isara nun. Nakita ko doon si Princess na nakaputing damit. Tumatawa siya habang kumakaway sa akin. Nagtaka pa ako nun dahil ang aga naman nilang discharge sa ospital. Tinanong ko si Princess kung bakit ang aga nila at kung nasaan ang mama niya. Hindi siya sumagot. Tumawa lang siya tapos kumakaway. Napansin ko rin na parang umaangat yung katawan niya kasi hanggang balikat lang niya ang ibaba ng bintana. Pero ang nakikita ko nun ay nasa kalahati ng katawan na niya yon. Nagkusot pa ako ng mga mata kasi pakiramdam ko para akong tinatakasan ng dugo at namamalik mata. Pagtingin ko ulit sa bintana ay wala na si Princess kaya mabilis ako lumabas ng pinto. Kumakabog na yung dibdib ko noon dahil sa nerbiyos.
Imposible kasing nananaginip lang ako. Hinanap ko si Princess. Lumabas ako at pumunta sa tapat ng bintana ko. Wala naman ang bata ron. Nilibot ko na ang bahay. Umakyat din ako sa second floor pero wala talagang ibang tao. Nag-iisa pa rin ako sa bahay ni na ate. Lumabas ako noon para bumili ng pandesal. Nagkape at pandesal lang ako dahil bala kong pumunta ng ospital pagkatapos. Wala pa naman kasing cellphone noon at kung meron man ay bihira lang ang meron. Hindi pa man ako nakakatapos sa pagkakape ay narinig kong bumukas na ang gate. Mabilis akong sumilip sa bintana at nakita ko si ate na parang pinagsakloban ng langit at lupa sa itsura niya. Mabilis ko siyang sinalubong at agad kong kinumusta si Princess dahil iba talaga ang kabog ng dibdib ko noon. Humagulgol si ate at niyakap ako ng mahigpit, sabay sabing wala na daw si Princess. Nanlamig ang pakiramdam ko noon. Hindi ako agad nakagalaw. Nagsimula lang akong umiyak nang maproseso na ng utak ko ang mga nangyari. Hindi ko muna kinuwento sa kanila yung mga nangyari dahil baka lalo silang magluksa. Infeksyon daw ang kinamatay ni Princess na nanggaling daw sa tenga niya. Matagal na daw yon at parang hindi nasabi ni Princess kaya nagkaroon daw ng nana sa loob hanggang sa mamaga ng tuluyan at kumalat ang infeksyon hanggang sa utak niya. Sobrang sakit para sa amin ang pagkamatay ni Princess. Hindi man lang niya nakita ang regalo ko sa kanya. Isinama ko na lang sa hukay niya ang dalawang paborito niyang karakter. 40 days si Princess nang maikwento ko sa kanila ang ginawang pagpapakita ng bata sa akin nung araw na mamatay siya. Nung mismong 40 days na kasi na pag-usapan ng ginagawang pagpaparamdam ng pamangkin ko. Pati pala sa mga magulang niya at sa iba naming mga kamag-anak ay nagparamdam siya. Siguro dahil alam niyang sobra namin siyang mamimiss. Ang sabi nga ni Ate Lina sa akin, baka raw nagpaalam ng si Princess noon sa akin. Nung huli daw kasi kaming magkita, nung buhay pa siya, ay hindi niya ako kinakausap. Kaya nung namatay siya, ay sa akin siya unang nagparamdam para magpaalam. Sa ngayon, kahit napakatagal ng panahon ng lumipas, ay naaalala pa rin namin si Princess kahit hindi na siya nagpaparamdam. Magandang araw. Ako nga pala si Jade from Caloocan. Nung 15 anyos pa ako, dumalaw kami ng mama ko sa bahay ng family side ng papa ko sa Cavite. Patay na kasi yung papa ko noon at mula nung mamatay siya, hindi pa kami ulit nakakadalaw doon. Kaya naisipan namin ni mama na dalawin sila. Very close ako noon kay papa, kaya matagal bago ako makamove on sa pagkamatay niya. After niyang mamatay, naging tahimik na ako at palaging mag-isa. Palagi na rin akong tulog o di kaya nag-drawing lang at makikinig ng music. Talagang iba ang epekto ng pagkawala ng tatay ko. Parang nawalan ako ng gana sa mga bagay na dating gustong gusto ko namang gawin. Pagdating namin noon sa Cavite, akala ko traffic lang ang poproblemahin ko. May iba pa pala. Sa medyo liblib na part pala ng bahay ng mga kamag-anak ni Papa, parang malapit na sa bundok yung pinuntahan namin. Pagdating namin, todo kamustahan sila tapos nag-usap-usap. Ako naman, tahimik lang at nakikikain ng merienda. Pagkatapos namin magmerienda, nagpaalam muna ako na doon muna ako sa bakuran. Ayos lang naman sa mama ko kasi alam naman niyang mahilig akong mag-isa kesa sumali sa usapan ng mga matatanda. Pagdating ko sa bakuran, parang nag-iba yung pakiramdam ko. Chinek ko pa nga yung sarili ko noon na baka nilalagnat ako o may sakit. Pero hindi naman. Parang may kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Malamig tapos mabigat. Ang ginawa ko, pumasok na lang ulit ako ng bahay. Pagpasok, sakto may mainit na tsokolate. Nakainom lang ako noon. Tapos inantok na ako. Nakakapagod din kasi ang biyahe. Pinaakyat nila ako sa taas at pwede raw akong umidlip doon.
buti na lang din kasi sobrang antok ko na. Pag-akyat ko, may mabigat ulit na pakiramdam pero hindi ko na pinansin kasi nakatulog na ako nun. Naalimpungatan ako. Parang may mga ingay sa baba tapos ginigising ako ni mama at may sinasabi siya. Tinakpan ko lang yung ulo ko ng unan kasi antok na antok pa ako. Mahirap din talaga akong gisingin nun kahit idip lang kasi laging malalim ang tulog ko. Alam ko, nananaginip pa ako nun na parang may kumakausap sa akin na bata. Pero hindi ko matandaan masyado. Pati yung pinag-uusapan namin kasi malabo. Nagising ulit ako kasi may nararamdaman akong parang may malamig na nakayakap sa akin. Paggising ko, wala namang ibang tao. Tahimik ang buong kwarto. Narinig ko na may naglalakad sa labas ng kwarto kaya tumayo agad ako. Inayos ko saglit yung higaan at lumabas na para hanapin si mama. Napansin ko kasi na madilim na sa labas kaya baka napasobra ang tulog ko. Pagbaba ko sa sala, walang ibang tao. Nagtaka ako nung chinek ko yung phone ko. Nakita kong may text si mama. Ang sabi niya, umalis daw silang lahat, emergency lang. Ginigising daw niya ako kanina pero ayaw kong magpaistorbo kaya iniwan na lang daw ako sa bahay. Okay lang naman na maiwanan ako sa bahay. Kaso, nagtaka ulit ako. Kung umalis silang lahat, sino yung narinig kong naglalakad sa labas ng pinto kanina? Wala naman silang alagang hayop. Tapos, dinig ko talaga yung yabag ng mga paa. Habang nakatingin ako sa phone ko, nagulat na lang ako dahil biglang bumukas yung gripo sa kusina. Tumakbo agad ako para isara yun. Nagtaka naman ako kasi paanong kusang bubukas yung gripo, pinipihit yun. Imposible namang kusang pumihit. Napatulala ako saglit, tapos nadidinig ko na parang gumagalaw yung mga doorknob. Doon na ako nagsimulang matakot. Narealize ko na parang iba na yung mga nararamdaman ko. Baka may nagmumulto. Maya-maya, aalis na sana ako sa kusina nang magsitayuan ang mga balahibo ko sa leeg. Para kasing may bubulong sa akin ng katagang bakuran. Mahina pero malinaw. Bumalik ako ng sala. Pagdating ko doon, nag-iisip na ako ng pwedeng gawin. Natataranta na kasi ako noon at syempre nakakatakot. Ano bang malay ko? Alangan namang umiyak lang ako. Di na ako noon nagdadasal simula nung mamatay si Papa. Kaya nilakasan ko na lang yung loob ko. Inisip ko na lumabas ng bahay at doon sila hintayin makabalik. Paglabas ko, may naaninag ako sa may bakuran. Nung nilapitan ko, nakita kong may bata na parang duguan. Sobrang kinilabutan ako noon, kaya iniwan ko yung bahay at naglakad-lakad ako sa labas kahit na maraming mga aso. Napabili muna ako ng soft drinks at kahit 15 anyos pa lang ako noon, talagang napayosi ako. Narinig ko kasi sa mga kaklase ko na kumakalma ka daw kapag nagyoyosi. Ang tagal ko ring nakatulala nun sa may tindahan. Hanggang sa tinawagan na ako ni mama. Hinahanap ako at kung bakit ko raw iniwan yung bahay. Ibig sabihin nun, nakauwi na siya. Kaya dali-dali akong bumalik. At pagbalik ko nga, pinagalitan niya ako. Sinabi ko na lang na bumili ako ng pagkain kasi nagutom ako. Pansin ko si mama lang at saka yung isa kong tita ang bumalik. Wala yung iba. Tapos mukha pa silang problemado. Tinanong ko si mama kung anong meron at saka saan sila galing. Kanina raw kasi dinampot ng mga pulis yung isa kong tito dito sa bahay. Kaya pala maingay sa baba kanina. Ang sabi pa ni mama, pinagbibintangan daw yung tito ko na pumatay daw ng bata. Anak daw yun ng kabit ng asawa niya. Nagulantang naman ako sa nalaman ko. Bukod kasi sa hindi ko akalain na magagawa yun ng tito ko na talagang bata pa yung pinatay. Mas lalo pa akong napaisip dahil sa mga naramdaman ko sa bahay na yun. Ang sabi pa ni mama, hindi pa naman daw nahanap yung bangkay kaya wala pa ring matibay na ebidensya. Nung sinabi ni mama yun, napatingin na lang ako sa may bakuran. Hindi ko nasabi kay mama yung batang nagparamdam sa akin. Matapos nun,
Di na rin na kami ulit nakadalaw o nakakonekta pa doon sa pamilya ng papa ko. Mahigit 1 dekada na rin nung mangyari yon. Sa ngayon, wala na akong balita kung nahanap ba yung bangkay nung bata. Kung yun din ba yung parehong bata na nakita ko na nagmumulto doon sa bahay sa Cavite na pinatay umano ng tito ko. Hindi ko na alam. Di ko rin sigurado kung malibang hindi ako nagkwento tungkol sa naranasan kong pagpaparamdam. Hello po Sir Bob. Ako si Eileen at gusto ko lang i-share itong karanasan ko. 10 years old pa lang ako nito nung mangyari. Nakatira kami noon sa isang lumang ospital na ginawang clinic. Caretaker kasi ang nanay ko doon at sa likod ng ospital ay ang bahay namin. Sobrang luma na ang style ng bahay na yon at nang magsara ito dahil sa pagkalugi ay inupahan naman ito ng mag-asawang doktor at ginawa nilang clinic. Napakaraming kwarto ng ospital pero hindi na sila nagpapa-admit pa ng pasyente dahil luma na rin ang mga pasilidad. L-shape ang pagkaagawa sa ospital na yon. Kapag pumasok ka sa bungad ay ang nurses station, katapat ang doctor's office, tapos laboratory at OR. Pagkatapos nun ay may paliko na mahabang pasilyo kung saan naroon ang mga wards. 6 na kwarto sa kabila at 6 din na kwarto sa kanan. Sa dulo ng pasilyo ay ang exit. Matapos ng exit ay bahay na namin. Bilang bata ay nakakatakot po talagang tumira doon. Nung bata po kasi ako, hindi ko pa alam na ang mismong bahay kung saan kami pinatira ay dati palang morgue. Yung lumang morgue na parang bahay ang estilo. Kaya pala yung kusina at kwarto namin ay parehong may mahabang lababo na may tiles pa. Tapos napakaraming bintana na yari sa kahoy. May karugtong pa ang bahay namin na maliit na kwarto. Pero ginawa na namin bodega dahil sira-sira na. Yung kwartong yun pala ay ang mismong pinag-iimbalsamuhan dati. Kapag inuutusan nga ako ni nanay na magsara ng klinik, ang ginagawa ko ay tatakbo ako ng mabilis habang napapatili ng malakas kapag dadaan ng pasilyo. Paano kasi ay nakakatakot yung mga ward na walang pinto. Pairamdam ko ay may bigla na lang hahatak sa akin kapag dumaan ako doon. Wala naman akong choice kundi sundin si nanay. Pagkapadlock ko ng klinik ay pahirapan na naman ang pagdaan sa pasilyong yon, kaya tatakbo at mapapatili ulit ako. Kapag may naglalakad pa sa pasilyong yon ay dinig sa bahay namin dahil parang umieko yon. Lalo na kapag si doktora ang naglalakad dahil sa takong ng sapatos niya na parang tunog bakya kaya talagang malakas. Ito na nga. Part-time job ni nanay noon ay ang makiani ng munggo tuwing anihan. Kasama niya si tatay. Si ate naman ay high school na noon. Nagbabaon na siya ng tanghalian kaya hapon na akong umuwi sa amin. Binilin sa akin ni nanay na mag-iiwan na sila ng pagkain doon para sa tanghalian ko pagkagaling ng eskwela. Ako na raw ang bahala. Pumayag naman ako dahil nasanay na ako noon sa bahay namin. Wala naman kasing multo, pero yon ang akala ko. Nung araw na yun na nasa bukid sina nanay at tatay, ay nagkataon naman na wala kaming pasok ng tanghalian. Sobrang saya ko pa noon kasi makapagbasa ako ng pocketbooks ni ate na walang magagalit sa akin. Kasi nga, mag-isa lang ako. Home alone kumbaga. Excited pa akong umuwi at kumain agad para makapagsimula na magbasa. Habang kumakain ako, nagtaka ako kasi may narinig akong naglalakad sa pasilyo. Yung parang bakya ni doktora. Alas 12 pa lang ng tanghali yon. Kapag 11 AM kasi, umuuwi silang mag-asawa. Tapos babalik na lang ulit kapag 1 PM na. Sa isip-isip ko, ang aga naman niyang bumalik. Ang isa pang pinagtataka ko noon, bakit ang aga niyang mag-CR? Kaadating lang niya ay nagbanyo na agad. Sa dulo kasi ng pasilyo ang CR, kaya kapag narinig ko yung yapak ng takong niya,
madidinig ko ang pagbukas-sara ng pinto ng CR. Kaso wala. Ang haba ng nilakad ng takong na yon. Ang sabi ko pa sa isip ko ay kung anong trip ni doktora. Bakit pabalik-balik pero hindi naman nag-CR. Nung nawala na yung yabag na narinig ko, nakita ko naman si nanay na naglalakad papasok sa pinto ng kusina. Nakaharap ako sa pinto na kumakain, kaya sigurado ako sa nakita ko. Si nanay talaga yon na nakayuko habang naglalakad papasok sa kwarto. Kurtina lang naman ang harang papasok sa kwarto at nakita ko pa talagang nahawi yung kurtina nung pumasok siya. Napatanong ako kay nanay nun kung bakit nasa bahay na siya. Hindi ba siya kako natuloy sa bukid? Kasi kapag pumupunta sila sa bukid ay hapon na sila nakakauwi dahil nga may kalayuan din ito, tapos naglalakad lang sila. Hindi ako sinagot ni nanay o kahit lumingon man lang sa akin. Pumasok lang siya sa loob ng kwarto. Hindi ko na siya kinulit nun na kausapin. Ganon kasi ang mga nanay kapag bad trip. Tahimik lang, tapos kapag kinulit mo ay mambubulyaw, kaya hinayaan ko na lang. Nanghinayang pa ako kasi hindi ako makapagbasa dahil pagbabawalan ako. Bata pa raw kasi ako para sa mga pocketbooks, pero kapag si ate naman ay pinapayagan. Pagkatapos kong kumain, lumabas ako ng bahay. Tumambay ako sa ilalim ng puno ng mangga na katapat lang din ng bahay namin. Tumatanaw pa ako sa gate kung may dadaan na kalaro ko. Sa pagtanaw ko ay may na-realize ako. Wala yung kotse ni na doktora sa garahe. Ibig sabihin ay wala pa sila. Kung ganon, sino yung palakad-lakad sa pasilyo kanina? Dahil sa bata pa ako noon ay mabilis akong natakot. Tumakbo ako papasok ng bahay at tinawag si nanay. Bahala na kako kung pagagalitan niya ako. Pumasok ako noon ng kwarto pero walang tao. Sumigaw pa nga ako para tawagin siya pero wala talaga. Wala din sa banyo o sa likod ng bahay. Sa sobrang kilabot ko, tumakbo ako palabas. May daanan naman kami sa gilid ng ospital, kaya kahit hindi na dumaan sa pasilyo, doon ako tumambay sa may garahe habang wala pa sina doktora. Napapaiyak na ako noon dahil sa takot. Nang saktong papasok naman sa gate ang kotse ni na doktora, nakita pa niya akong umiiyak noon sa gilid ng garahe, kaya tinanong niya kung anong nangyari sa akin. Ang sabi ko na lang na wala akong kasama sa bahay, kaya naman binigyan niya ako ng 20. Doon ako nagstay sa lobby ng ospital hanggang hapon. Mabuti na lang dahil nakauwi na sina nanay bago pa umalis sina doktora. Simula noon, takot na ako magstay sa bahay kapag nag-iisa ako. Sabi din kasi ni ate, may nagpakita din daw sa kanya nung naiwan siyang mag-isa sa bahay namin. Matandang babae naman daw. Akala nga niya si Lola. Every week kasi noon na bumibisita sa amin si Lola, kaya akala niya ay yung lola namin yung dumating. Nagstay daw yung matanda sa may bodega namin. Nakatalikod daw siya kay ate. Masisilip din naman kasi sa bintana kung may tao sa bodega kasi sira naman yung dingding nito. Nalaman lang niyang hindi si Lola yon ng gabi na at itanong ni ate kay nanay kung nasaan si Lola. Ang sagot naman nito ay hindi naman daw bumisita si Lola. Sobra ang kilabot ko noon nang marinig yung kwento. Yan lang po muna sa ngayon ang masishare ko tungkol sa mga pagpaparamdam. Marami pa po akong gustong i-share next time tungkol sa lumang ospital na yon. Na-renovate na po ngayon yung ospital at iba na rin po ang mga doktor. Pero yung mga pagpaparamdam ng mga namatay doon ay patuloy pa rin po hanggang ngayon. Tawagin niyo na lang po akong Cindy from Marikina. Nung nasa college po ako, naging kahati ko po sa apartment yung best friend ko na si Carla. Mas gusto kasi namin na magsama na lang sa iisang apartment para hati din sa bayad kesa mag-dorm kami na maraming rules. Magkahiwalay naman kami ng kwarto kaya ayos lang din.
para merong privacy. Mura lang yung apartment at ayos naman yung itsura. Mas madalas ako sa apartment mag-isa. May boyfriend kasi si Carla noon at mahilig silang lumabas para mag-date. Pero responsable at matalino naman din si Carla. Anyway, isang beses noon natutulog na ako. Sobrang pagod kasi ako galing sa practice ng volleyball. Nang bigla na lang akong nagising kasi may maingay sa kusina. Yung parang ang daming nalalaglag tas may nagdadabog pa. Naalala kong naiwan ko pala ulit yung mga pinagkainan ko sa hugasan. Madalas kasi na si Carla yung nagme-maintain ng kalinisan sa apartment. Ako naman may short-term memory loss. Madalas makalimot ng mga bagay-bagay kaya ako yung madalas na magkalat. Nung na-realize ko na baka galit na si Carla dahil nag-iwan na naman ako ng hugasin, lumabas agad ako ng kwarto para maglinis sa kusina. Nakita ko si Carla. Naglakad na mabilis, diretso papunta sa kwarto niya. Kakausapin ko nga sana, pero naisip ko na baka nababad trip. Kaya magsasorry na lang sana ako pagkatapos maglinis. Di ko lang hinugasan yung mga pinagkainan ko, kundi naglinis sa buong kusina para maabawi naman. Mga ilang minuto habang naglilinis ako, nagulat ako kasi biglang bumukas yung pintuan. Pumasok si Carla kasama yung boyfriend niya. Ang sabi pa nga niya sa akin, "Oh, ba't ang sipag mo yata maglinis? Di ka pa nakapagpalit. Pahinga ka muna." Natulala ako sa kanya kasi sigurado ako na di ko siya nakitang lumabas ng kwarto. Mga ilang minuto ko pang prinoses sa utak ko yung nangyari at sinabi ko sa kanya na akala ko galit siya kasi kanina nagdadabog siya sa kusina at pumasok bigla ng kwarto. Mas kinilabutan ako sa sinagot niya. Ang sabi niya, kaninang umaga pa raw siya nasa labas kasama ang boyfriend. Di na ako umapila nun pero talagang natulala ako. Napaisip pa ako na baka sa sobrang pagod ko kaya kung ano-ano na lang ang naririnig at nakikita ko. Pero napatunayan ko na hindi lang basta pagod ang dahilan kung bakit ko yun nakita dahil hindi yun ang unang beses na mangyari. May isang araw nun, nagmamadali na ako kasi baka malate. Paglabas ko ng kwarto, sakto nakita ko si Carla na biglang pumasok ng CR. Habang naghihintay sa kanya, nag-ayos muna ako ng mga gamit. Mga kalahating oras na siya doon pero wala naman akong naririnig na nagbubuhos o ano. Kinakatok ko na siya at sumisigaw na ako kasi nagmamadali na nga ako. Nagulat ako kasi biglang lumabas si Carla sa kwarto niya na mukhang kaagising lang. Sino raw yung kinakatok ko sa CR at ang ingay ko? Kakabangon lang daw niya. Nung binuksan ko yung CR, walang tao. Di ko muna yung sinabi kay Carla pero talagang nababagabag na ako noon at takot na rin. Ilang araw ko ring inisip yun. Kamukhang kamukha kasi ni Carla yung nakikita ko. Parehas ng buhok, bulto ng katawan, pati pananamit. Yun nga lang, yung muka, di ko masyadong matanaw kasi parang laging natatakpan ang buhok niya. Ang gusto ko, bago ko ikwento kay Carla yung nakikita ko, magkaroon muna ako ng ebidensya. Ayaw ko rin naman na mapagtawanan o di kaya ay mapag-isipan ako ng kung ano-ano ng best friend ko. Kaya hinintay ko talaga na makapagpakita yung doppelganger ni Carla para ma-videohan ko. Dumating din naman yung araw na hinihintay ko. Isang beses, nagpaalam sa akin si Carla na doon muna siya matutulog sa bahay ng boyfriend niya dahil gagabihin raw siya sa isang gathering. Ang sabi ko sa sarili ko, kapag may narinig na naman akong kakaiba, lalabas ako ng kwarto para videohan ko na. Mga bandang 12:00, gising pa ako noon kasi may ginagawa pa akong paperworks para sa school. Nagulat ako nang may kumatok sa pinto ng kwarto. Mahina muna, tapos palakas ng palakas. Tatakot ako, pero nilakasan ko ang loob ko. Kinuha ko ang cellphone ko, pati yung rosary. Ilang beses pa akong nagbuntong hininga bago buksan yung pinto kasi kinakabahan na ako. Nakakabahala rin kasi yung lakas ng tunog ng mga katok niya. Napaatras ako saglit nung marinig kong tumatawa na siya. Ang lakas ng tawa na talagang kikilabutan ka. Nilakasan ko na lang lalo yung loob ko
at mabilis na binuksan yung pinto. Tumambad sa akin yung babaeng parang si Carla na walang muka. Naka-on ang video ko nun, tapos sumisigaw-sigaw ako na umalis na siya. Nagdasal din talaga ako ng malakas, pero tawa pa rin siya ng tawa. Hinagis ko yung rosaryo at napapikit ako. Maya-maya, nawala na yung pagtawa. Nanghina ako nun at bumagsak sa sahig. Namalayan ko na lang na umiiyak na ako. Hindi ko muna pinanood yung video dahil sa kilabot ko. Kinabukasan nun, pinakita ko kay Carla yung video. Pero itim na usok lang ang makikita doon. Naniwala pa rin naman sa akin si Carla kasi alam niya raw na hindi ako nagsisinungaling. Umalis kami doon sa apartment at naghanap na lang ng bago. Minsan nga, kapag biglang dumadaan si Carla out of nowhere, natatakot pa rin ako. Kasi iniisip ko na baka yung nanggagaya na naman sa kanya yon. Kahit hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako. Hello po sir at sa lahat. Ako pala si Ashley. Mag-isang anak lang ako ng mommy at daddy ko. Madalas talaga akong maiwan mag-isa sa bahay kasi parehas silang may trabaho. Busy sila sa kani-kanilang mga career. Parang hindi na nga nag-o-off. Marami kasi silang kailangan bayaran na utang dahil sa pag-loan nila sa business namin na nalugi din naman. Tapos sa private school pa ako pinag-aaral kahit na sinabi ko na okay na ako sa public. Basta't hindi nila masyadong sagarin ang katawan nila at makapag-spend ng quality family time. Hindi na rin kami kumuha ng kasambahay dahil minsan na kaming naloko at napagnakawan nun. Kaya ko rin naman ang household chores. Ang kaso mo, isang araw, nalaman namin ni mama na nang bababae si papa. Kaya lumipat kami ng bahay. Lumipat kami sa dating bahay ng lolo at lola ko na hindi ko na naabutan. Kay mama ako sumama. Si papa naman sumakabilang bahay na. Kahit na lumipat kami ni mama, mas lumala lang yung palagi akong naiiwang mag-isa. Mag-isa na lang kasi si mama na bumubuhay sa akin. Lumipat din ako ng eskwelahan na public school na. Pero yung bahay ni na lolo at lola, talagang iba yung pakiramdam ko. Parang may mali. Hindi lang siguro ako sanay sa makalumang bahay. May kung ano kasing nakakapangilabot na feeling, lalo kapag mag-isa lang ako. Kahit nasanay na ako mag-isa, pero kapag andoon sa bahay, hindi ko maiwasan na kilabutan. Pakiramdam ko noon, laging may nanonood sa akin. Yun bang hindi ako mag-isa? Nagsimula pang lumala yung mga bagay-bagay nung minsang maiwan akong mag-isa sa bahay nga. Nagising ako dahil parang may humahaplos sa mukha ko. Pag napapabangon ako, wala namang ibang tao bukod sa akin. Tinext ko si mami kung nasaan na siya. Ang sabi niya, nasa trabaho pa raw. Medyo kinikilabutan na nga ako noon, kaya lumabas ako ng kwarto. Tumambay muna ako sa sala at nagbasa-basa na lang ng libro. Nagulat ako dahil bigla na lang bumukas yung lumang TV na wala pang remote. Di lang namin inalis yun ni mama since hindi naman kami parehas sa nanonood ng TV. Pinatay ko na lang agad yon. Pero nagulat na lang ako dahil ramdam kong may biglang humila sa buhok ko. Napalingon ako pero wala. Kinakabahan na ako kasi para talagang minumulto na ako. Tinawagan ko si mama at sabi kong umuwi na siya. Kunwari na lang masama yung pakiramdam ko para lang makapag-off na siya agad sa work. Pero nasa kalagitnaan pa raw siya ng importanteng emergency meeting this oras ng gabi. Uuwi naman daw siya agad pag natapos. Napasimangot na lang ako noon dahil nga gusto kong may kasama na dito sa bahay. Kasamang totoong tao, hindi mga multo. Sinubukan ko na lang nalibangin yung sarili ko sa pagbabasa hanggang sa makatulog na ako. Paggising ko, dumating na si mama tapos kinakapa kung may lagnat ba ako. Sabi ko na lang na masakit yung ulo ko para di halata na nagsinungaling ako. Pero mas nakakatakot nung Lunes na. Pumasok na ako sa bago kong eskwelahan.
May mga naging kaibigan naman ako, kaya naging madali din sa akin kahit papaano. Nagulat ako kasi nilapitan ako ni Mayet, isa sa mga bago kong naging kaibigan. Inabot niya sa akin yung libro. Ang sabi niya, kahapon daw galing siya sa bahay namin para sana isauli yung libro. Pero narinig daw niya na may nag-aaway. May kumakalampag daw tapos may umiiyak. Bukod dun, may narinig din siyang mga sigawan. Akala nga raw niya nagkaagulo na. Kaya tinanong niya ako kung okay lang ba ako. Sobra akong nagtaka sa sinabi niya. Akala ko nagbibiro lang. Pero nung sinabi ko na wala akong kasama sa bahay kahapon, kita ko yung gulat at pamumutla niya. Sigurado daw kasi siyang may mga narinig siya. Tapos may nakikita pa nga raw siyang mga anino sa bintana. Kasi paggabi na nung pumunta siya. Medyo malapit lang kasi yung bahay ni Mayet doon sa nilipatan namin. Kita niya sa anino na may nag-aaway na parang may nagduduruan. Kinilabutan naman ako sa sinabi niya. Inisip ko baka maling bahay yung napuntahan niya kasi imposible naman na ganun. Pero para maasigurado, sinama ko siya pa uwi. Baka kasi nakalimutan lang niya yung bahay namin. Pero pagdating sa tapat ng bahay namin, kinumpirma niya na oo raw. Yun daw yung bahay na pinuntahan niya kahapon. Tinuro pa nga niya yung bintana namin kung saan dun daw niya naaninag yung mga nag-aaway kagabi. Parang 2 tao lang daw tapos may mga bata. Kaya akala daw niya mga parents ko na nag-aaway. Umuwi na rin siya pagkatapos nun kasi natakot talaga siya nung nalaman niya na ako lang ang mag-isa kahapon. Mas natakot din naman ako syempre dahil pag uwi ko walang ibang tao sa bahay kundi ako lang. Madalas kasing gabihin nang uwi si Mami. Dahan-dahan pa nga akong pumasok nun. Ibig sabihin pala, hindi lang basta ilusyon yung mga naramdaman ko. May kakaiba talagang bumabalot sa bahay na yon. Sa sala lang ulit ako tumambay kasi kapag nandoon ako, tanaw mo yung labas mula sa bintana kapag nakabukas yung kurtina. Para lang hindi ako masyadong matakot. Pagka uwi ni Mami, tinanong ko agad siya kung anong meron doon sa bahay ni na lolo at lola. Na kung bakit matagal na walang nakatira at kung bakit ang creepy ng pakiramdam. Kinausap niya ako ng masinsinan. Napabuntong hininga pa nga siya bago magpaliwanag. Dati raw, madalas mag-away sina lolo at lola na parents ni Mami. Bibi pa raw noon si Mami nung magkaroon ng malalang away sina lolo at lola. Umabot pa nga raw sa nagsaksakan silang dalawa. Dahil sa mga natamo, parehas daw silang namatay. At yung nandoon lang daw na umawat ay yung 2 nakatatandang kapatid ni Mami. Yung isa daw, si Tito Ninoy na teenager pa nun at hindi kinaya yung nangyari. Kaya't nagbigti raw pagkatapos mamatay ni na lolo at lola. Yung isa naman na si Tita Feliz na nagkaroon ng sakit sa pag-iisip nung mag-isa siyang tumira doon sa bahay ni na lola. Doon ko lang nalaman yung dark family history ni Mami. Kaya pala wala siyang maikwento sa akin ng tungkol sa pamilya niya. Nakakalungkot and at the same time nakakapanindig balahibo. Kaya pala kapag tinatanong ko si Mami kung anong kinamatay ni na lolo at lola ay iniiwasan niyang sagutin. Doon ko lang din nalaman na may tita at tito pala ako na namatay nga lang. Matapos kong malaman yung kwento, pinilit ko na si Mama na mangupahan na lang kami. Baka kasi ako na yung susunod na mabaliw kapag nagtagal pa kami doon. Sinabi ko yung mga pagpaparamdam at saka mga karanasan ko sa bahay na yon. Sinabi ko rin yung mga narinig at nakita ni Mayet. Hindi naman ako pinagalitan ni Mama. Hindi rin siya natawa sa mga sinabi ko. Pumayag siya kasi kahit pala siya mismo, may mga nararamdaman sa bahay. Hindi ko lang alam kung yung mga kaluluwa lang ba yun ng pamilya ni Mami na namatay o pinamamahayan na rin ng mga fallen angels at mga demonyo o ibang elemento